Sorry naman, mali. Wala eh. Ganun talaga buhay natin, brad. Ganun talaga. Alam mo, hindi na natin maalis sa buhay natin yung magkakamali ka. Pero, pwede ka naman bumawi eh. Oo. Minsan nga, pag nagmahal ka, mali, di ba? Mali Yung ka. akala mo tama na. Pero, turns out mali pala. Pero, nagmahal ka na ba at alam mo mali pero tinuloy mo pa rin? hindi pa naman. Hindi pa naman. Yung alam kong mali, Oo. hindi naman. Wala pa, hindi pa naman. So ano ka, self-correcting ka lagi sa pag-ibig? Paano? Self-correcting, oh. Meaning? Yung pag alam mo mali, kahit na masakit, tama mo na. Oo. Oo hindi ko alam. Sabi nila, pag ganun daw, di ka nagmamahal. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Siguro, may pinaniniwala ako sa buhay. Kung sa una pa lang, alam mo nang mali, bakit mo pagagawin? You're going to meet your match. O yan, pwedeng ganyan. O baka nga. Pero, sana wag na namang ganun. Pwede naman sigurong wala nang hassle pang ganun. Pwede namang, chill lang, ganyan. Pero, wala pa naman so far. Wala pa naman so far. Baka si John. Yung caller kanina, feeling ko. si John. Siguro ano ba ito? Kilala ba? Baka may nakaraan talaga kayo. Hindi ko nga alam nga eh. So ngayon, nagkakalkal ako ng baka. Kilala ko ba talaga? Baka nga yung kinuha niyang cellphone sa'yo binigay. Wow! Oy, excuse me! Yung pinangutang niyang cellphone sa'yo binigay, brad. Oh, excuse me. Proud ako dito sa cellphone ko. Binili ko to ng dugot pawis no sa Dubai ko pa to binili. Baka mamaya yan yung binigay niya, yan yun. Oy, brad. hindi Puso! Gagawang kwento. Yan wala. 7212429 mga pangga. Yan po ang ating number. Tawagan nyo na kayo. Parang awa nyo na. Maligayang magbati kay Marnie Ramilo and Hello. my son Kyler Colette and Joyce Ian and family. We're heading to Sokal for a surprise birthday party for my mom. Okay, sabi ni Marquin. Ingat-ingat po. Pabati naman si Ma'am Cherry, Sir Benimar at Sir Rod. Kati May galing. Magbe-birthday this coming Monday, 15th, no? Si Julian and Jillian. Si Julian and Jillian de los Santos. Talaga, sabay sila magbe-birthday. Sino yun? Yung kapatid ni Dan Allen de los Santos. Sino rin yun? Wala, nakita ko lang. Hindi lagi daw sila kasi nakikinig. So mag-birthday sa Monday. So advance happy birthday sa inyong dalawa, ha? 7212429 nawala yung caller, naglaho, nawala yung caller, kinain. Kinain na siya ng Kinain ni John. inutang. Inutang. Ay, hello po sa mga finally nabayaran na ng kanilang nabayaran na ng mga nangutang sa kanila. Maganda yan, ha? Hello. Mahilig ako pautang. Kung meron. Oo. Hindi, ako kasi pag sinasabi ko talaga, kung wala talaga, anong gagawin ko? Oo. Pero kung meron naman, tapos alam mo yun, kailangan, hindi ko alam. Aminin natin, pag Madali akong kapag may nangungutang, naging sinungaling kapag ayaw mong pautang. You will come up with an alibi. Minsan Diba lang. obvious naman na alibi para lang magsabing ayaw mo siyang pautangin. Diba? Sorry naman siguro, hindi ko alam. For the lack of better term, yung iba kasi medyo garapal eh. Oo, diba? Yung iba medyo So parang kahit na meron naman talaga, teka lang wait lang. Ganon ang mga datingan. Halimbawa, diba? Halimbawa, may mga utang sa ayaw mong pautangin. Pero may pera ka. Ang hirap sabihin nung ayaw kitang pautangin eh. Hindi mo masasabi yun. Diba? Ang gagawin mo, Brad, you're going to lie. Correct. Unless meron ng Gagawa ka ng kwento. Oo, unless meron ng president na siguro before doon ng utang, ganyan, tapos, medyo nasira siya. Siguro ako, baka kaya kong sabihin last time nga ganun. Hindi, paano pag hindi sa'yo ng utang? Sa iba? Pero naandun ako? Hindi, paano ba? Mayroon siyang reputasyon na gano'n. Okay. Tapos mangungutang sa'yo. Alam mo na yung reputasyon. Oy, syempre hindi. Pero hindi mo masasabi. Di ba? Mag-aalibay ka na lang. Yung nga, magsisinungaling ka talaga eh. Ano? Bumili ako ng aeroplano kahapon eh, gano'n. Ha?
Sayang, hindi ka nakaabot. Kabibili ko lang ng A380. Wahayop, di ba? Yung mga Boeing 737, gano'n. Yung ganun ka laki. Meron ba ako dito? Kaya lang bibilang airport naman. Yan, oo. Papagawa kasi akong runway sa gilid ng bahay namin eh. Kasi alam mo na, Ay, meron nako. basta gagawa ka ng mga alibay. Wala, kasalanan din naman nila yun siguro pero kung okay naman yung reputasyon mo, di ba? Alam naman nila na marunong kang tumupad sa usapan, di ka naman siguro mahihirapan. Gano'n naman talaga yan. Parang sa pag-ibig. Ano naman? May kawalay na si Kathleen, kasapin mo. Ay! Hello! Ay! Ay! Walay na. Gano'n, ano yun? What's the sound? Fax machine. Hindi gano'n yung fax, maingay yung pag nagfa-fax eh. Ano ba? Ano? Hindi ko alam. Para nagkundiman ka. Wala kaming fax machine eh. Ako din. Wala kaming fax machine. Pero sa mga kumpanya naman kasi yan usually. Ano mo namang fax machine? Dati ba sa mga bahay, may mga fax machine ba? Depende. Siguro may mga business. Hindi, depende kung bawa yung telepono nyo binili nyo may fax machine na talagang built-in. Kasi unit lang naman talaga yan eh. Naaaliw pa nga ako dyan, di ba? Di ba? Ang ginagamit dyan na papel ay yung tawag dito? Yung Fax paper. Hindi. Thermal paper. Thermal, yung pwede mong Hindi naman ink eh, yung pag-print nun eh, di ba? Heat yung pang-print dun eh. Yung parang sa resibo, yun nawawala. Kaya dapat, di ba, kung may warranty yan, dapat picturean nyo na. Kasi iba, bibili ka ng appliances or kung ano man, tapos may warranty yan, mabubura yun eh. pa-OR mo. Hindi, pwede naman, ipa-photocopy mo. Pero pa-OR mo, yun talagang ang rated. Oh, yun Pero talaga. required yun eh. Or iba, hindi naman. So, yun ang papakita mo lang. Yun. Ayan na yung caller. Siya uli yan. Oo. Si Kathleen ng Quezon City. Good Hello evening. po, good evening. Magandang gabi sa iyo, Kathleen. Hello po. Saan na- Hello, Papa Jack. Hello po. Sino? Sino yun? Sino yan? Ay, sorry. Sorry, hindi na pala. Jackson na pala. I'm sorry. Medyo kinakabahan po kasi ako. Wag kang kakabahan. Chillax ka lang dyan. Opo. Saan nakuha ang pangalan mong Kathleen? Sa cat. Mahilig po ako sa fish. Ha? Sa cat? Joke Mahilig ka sa... lang po. Mahilig ka sa fish. Sige. Anong pinagkakaabalaan mo sa buhay? Bali, ano po ako, sales. CSR po ako sa isang private company. Then, online seller din po. Online seller. Ano yung mga binibenta mo? Mga Mga gel, sa ganun. Divisoria po. Mga sa Divisoria okay. product. Mga supplier po namin sa Iba- Divisoria. Iba-iba yan. Iba-ibang mga products Yes, yan. iba-ibang mga ibang mga item. Mga gel, ganyan. Meron kayong mga gel. Yes, meron din. Ano bang gusto mo? Meron. Yung may nauusong gel eh. Yes, alam ko yan. Wag mo na sabihin. Hoy, anong judger ka? Maraming gel doon. Ano ang gusto mo? Yung pampatigas. Yes, meron Ng nga buhok, doon. diba? Ng buhok. Kaya nga, oh. Oo. Yung amoy Diba? mabango. Yes, meron doon. Ano bang klase? Yung talagang mapapawer pa ka, yung pagpakit mo, wer pa! Mapapagano'n kayo. Yung tatayo agad. Oo. Yes, meron doon. Oo, yung bahangina na lang konti. Oo, yan. Yes. Pero wala eh. Order ka na. Nakahanap ka pa ng buyer mo, Bea. Yes. Kasi Kumusta naman ang bentahan? Ano naman? Okay naman? Opo, okay naman. Last December, hataw naman. Oo, kasi ganun talaga eh, Disyembre. Yes. Ngayon, di ba, December, so maraming pera yung mga tao. Ngayon na, January na. Okay lang, magpa-promo ka lang. Marami pa rin bibig. Oh, ayun lang. Oo nga, no. Yun yung mga gimmick lang, kumaga. Yes, oo. Ang dami din. Madami naman yan sa marami kang matututunan kay Kanina? kay paring Google. Oo. Totoo yan. Magano ka lang? Maano to na, mabilidad tong siya. Correct. Kathleen. Feeling ko, oo nga. Tama yan. Kasi totoo naman talaga. Manala. Gamitin natin, no, to our advantage yung mga available na kung anong meron, di ba, internet, ganyan, kaysa sa kung saan ginagamit. Yung iba kasi yung mga kilala ko kung saan ginagamit yung internet eh. Yes, oo. Or mga pinag-search.
Oo, Itatag- marami niyang ganyan. itatag Pero kita. syempre, sayang naman. Sige, itag mo ako ha. Ay nako. Kumusta naman ang love life ni Kathleen? Ay, wasak. Warak, punit, ganon? Oo po, oo. Pero parang masaya ka naman, o masayahing tao ka lang talaga. Hindi naman, medyo nakakahinga-hinga na rin ngayon. Kumbaga, Oo, pero syempre, kasama ko kasi mga friends kong kaya supportive naman sila, kaya medyo masaya naman ako. maswerte ka, no? May mga ganyan. May mga ka. Tsaka mukhang masiyahin ka naman talaga, nakakatulong naman talaga yun. No? Nakailang Ako boyfriend iyak ka na na? yata ako. Huwag ka muna umiyak. Ano muna tayo, warm up. Nakailang boyfriend ka na sa buhay mo, Kathleen? Parang pangatlo. Tatlo. Tatlo. Yes. Yung pinakamatagal, gaano katagal? Yung ngayon, yung ngayon. Years ba yan? Naman, mag-8 years na kami sa Ay, April. matagal. No? Yung mga previews, mga wala, years din. Kasi high school High then school pa. college. Oo, mga ganun. After college work na 2008, then wala akong naging boyfriend, and then until 2010, yan. Mas-sales to ka ba na tao? Siyempre, Yung halimbawa, yung kaya mong bibentahan. Talaga? Paano kung ako yung bebentahan mo kunyari? Ano bibenta ko sa'yo? Yung Bentahan mo ako ng Gel nga, gel nga. Ako mo, hindi ko na kailangan sikahin yung gel sa'yo. Alam mo na yun. Kunyari wala akong alam. Kunyari wala akong kaalam-alam. Kunyari, Ano ba kasing gel nga? Yung ano ba gel kasing nga! Basta yung gel. Sige, yung gel na yun. Basta gel o may gel. Tapos, ibebenta mo ngayon yan sa akin. Kumbaga, nakita lang tayo. Tapos, nagkasabay tayo sa jeep. Tapos, bebentahan mo ako ng ganon, gel. Sa jeep talaga? Sige, sa hot Hindi air ba balloon. Nag-inquire ka na lang online? Grabe. Hindi, ano yung tawag doon? Yung motor, habal-habal. Habal-habal talaga. Nakaangkas tayo pareho sa habal-habal. O kunyari, pak, si Papa Jackson yung driver. Tapos, nakaangkas tayo doon pareho sa likod, ha? Okay. Siyempre, simplihan lang yan kasi siyempre Sige, okay, game, ha? O kunyari, ring, Sabi mo, ding, ding, magkasabay ding, na. ding, 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 ding. Hi! Sabi, may binibenta ako dito. Paano yung pati mo ulit? Hi! Siyempre, hindi mo magugulat. Siyempre, magugulat siyempre, ako. hindi na tayo magkakalala. Okay. Mababalingon ka. Okay. Siyempre, matitignan mo. Okay na, ring, ding, 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 Hi! ding. Siyempre, titingin ka na. Oy! Do I know you? Siyempre, tatanong mo. Ano ka ba? Ano mo yun, boy? Linya ko yun eh. Sige. Kasi uy, agad din natin. Mind your own lines. Sige, game mo. Papa Jackson, ikaw yung driver. Kanto na pa, baba! Pag muna kami pababain, wala pa nga eh. Magsisimula ka sa ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Natatawa ako. Kumatawa, dali. Kapit lang po, medyo itilisan ko lang po sa... Oy, hi. Can I get your Kumaya number? buhay mo. Huwag ka na-get your number agad. Ay, sige. Kasi natanong mo. Ulit. Oy. Mukhang malungkot ka. Oo. Nakikita ko. Gusto mo ba maging masaya buhay mo? Meron bang, paano ba yan? Tara, kape tayo. Ibang klase pala eh. Networking pala to. Open-minded ka ba? Hindi. I used to Sabi be. ko, hindi, game na. Okay, Sabi ko, Yusin mo kasi, Kathleen. Okay, ito na nga eh. Gusto mo buhay mo? Oo, sana. Binibenta ako dito, mag-i-enjoy ka. Talaga ba? Oo, mukha kasing boring yung life mo eh. Actually, lately, medyo nabobore na nga ako eh. Kasi wala na kami sige. masyadong magawa eh. Gusto mo ba? Ano ba yan? Ano bang meron dyan? Alam mo na yan. Ibang stasyon yan eh. Iba nga yun eh, nakakainis Wala na eh. kayo, na-reformat na nga sila eh. Parang yung usapan niya parang prostitusyon eh. Oo, paano si Kathleen? Iba kasi yung... Kathleen, ayusin mo Hindi. kasi. Kasi medyo naboboringan ako sa hair mo. Oo, nakita mo, lalo pa yung yung hair kong isa maboboringan ka talaga.
Paano ba yun? Anong lungkot nila? Parang patay na patay sila. Sige. Pag ginamit mo to, mabilis lang to mag-glow. Gusto mo ba? Glow? Yung parang... Mag-bloom agad yan. Gusto mo ba? Talaga? Paano ba yung gagamitin? Ituro mo nga sa akin. Sige nga, May instruction naman yan. Hindi, gusto ko yung... Siyempre marami nakakarinig. I-try natin sa driver. Sige. Sa akin ba? Ito yung driver. Idokwang nyo na. Ang pangit talaga. Wag na kasi yan. Basta, bumili ka na kasi baka mamaya mahuli pa tayo dito. Huwag mong papabilhin ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Kasi baka hindi naman nila naiintindihan na yung gel na binibenta ko. Diba? Ako nga, hindi ko maintindihan eh. Nasa sa buhok yun. Gusto ko lang naman ng gel. Gel, buhok. Yun na, end na dun. Bibili ka pa hindi. Pero na-try mo na ba yan? Ay, hindi. Paano mo masasabi okay tapos di mo pa na-try? Siyempre, hindi naman ako magta-try niyan. Ano ka ba? Yung kaibigan ko, yung mga nandito, na-try na daw nila. Last time na travel namin, yun ang kanilang topic. Hanep, travel. Saan kayo nag-travel? Ay, Jumalig. Saan? Jumalig Island sa Quezon. Travelers. Maganda. Yes, sobra. Paradise. Yung kumbaga untouched pa, unscathed. Virgin Island talaga siya. Virgin Island. Siguro yung meron sila dong Boracay Island. Try nyo rin kung mahilig kayo yung mag-travel. hindi pa masyadong na natatakot. Wala. Kasi alam niyo po kung bakit hindi siya ganun kapuntahin. 5 hours yung biyahe sa bangka. Ay, ang tagal. Sorry ba? Ang tagal Parang malaking bangka. Di barko. Hindi, parang ano ba yung tawag? Hindi. Nagigets ko yung bangkang malaki. Capacity, yung parang gano'n. 60 persons. Tapos disagwa. Tapos anim kayo magsasagwan. Tapos meron yung sagwan, may magda-drums. Pak! Dragon Boat. Dragon Boat. Diba, malay mo, no? At least mura lang pamasahe no? Mas mura yung pamasahe kapag ikaw yung magsasagwan. Hindi, oo. Kasi lang kami, practical lang kami travel. Hindi maganda yan. Backpacker naman. Yung... Yes, oo. Pero malulungkot na ako kasi syempre magbabago na ako ng mga kasama. Syempre. Bakit? Yun nga yung magiging problem ko. Yung apply ko. Kasi syempre yung kasama, yung boyfriend ko, kasama ko rin siya mag-travel, diba? Pero anyway, yun nga. Bali, maganda nga siyang puntahan, yung Humalig Island. Kasi, sige, pupunta namin ni Papa Jackson yan Mamaya, alis na kami kung hindi. Mga 3 a.m. Kung may budget naman kayo, kayo. Ano ba yung sasakyan doon yung jet? Jet? Oo, meron silang Aeroplano, jet? Private jet. Parang Social naman niya masyado. 20 minutes lang. Pero 20,000 yung mas maganda na yung mas maganda na yung mai-enjoy mo yung journey, di ba? Ano ka ba? Baka pag na-experience yung kasi parang pababa na kami ng bangka. Parang masusuka na kami. Buti, umabot pa kami. Kasi sobrang tas ang dadaanan yung Pacific. Pacific Ocean ba yun? Oo, Pacific Ocean yung dinadaanan. Depende kung nasaan. Pacific Ocean talaga? Yun na yung dinadaanan namin. Nung pumunta kami doon. Okay. Pero sobrang ganda talaga, promise. Yung tipong pagbaba namin bangka wow! Oo. May mga ganun kaming kasama dati. Wow! Pero ako, buti hindi pa naman ako nag-in-end. Salamat sa pagtawag. Di naman yun yung tinawag ko eh. Sorry na. Sige na, magkwentuhan muna kami tungkol saan ba to? Hindi. Magtatanong, manghingi lang ako sana ng, ewan ko kung konti. Kasi feeling ko naman sasabihin niya na expected ka na yung mga sasabihin niya, but gusto ko lang talagang maliwanagan ng sobra. Kasi yung mga friends ko ngayon, gulat sila kasi syempre, kasi online seller din yung mga nandito, may kailangan lang ako. Then nanap nga nila yung partner ko, nasan daw? Sabi ko, wala kasi we're not okay. Sabi ko gano'n. And then, yun nga, humingi lang sana ako ng advice para kasi syempre nakakapanginayang din yung mag-8 years na kami. Sige, bigyan mo kami, kwento ka muna kami, anong meron? Okay, hindi pa ako marunong mag-summarize, but,
parang ako lang kasi nagdadala rin ng relationship. Sa tingin ng lahat, actually. Paano mo nasabi? From the start naman kasi talaga, parang yung relationship namin is, actually from this, hindi ko talaga siya ma-explain from, nakinakabahan ako. Pero sige. Kumalma ka nga dyan. Minum ka Sige, tubig. sige. Hindi. Ayun nga, medyo may naging malaking problema kami. Siguro, kung tatanungin niyo, di ba, yung mga tumatawag ang problema. Huwag silang pakialaman yun sa inyong Hindi, pag-uusapan siyempre nga. Siyempre nga, parang feeling ko, mas malala to sa babae. Ano nga muna yun? Dali. Muna kong para sa iba. Naiiyak ako pero sige. Naging siya, addicted siya sa drugs. But, before that, syempre may mga naging problema kami. A lot of problem na lagpasan ko naman. Like, ilang beses ako bababae. Ganon. Ay, my God, naiiyak ako. Binibenta ko dito tissue. Hindi ko maintindihan. Binibenta Ayun. ko na mabibenta. Sige lang, tuloy mo lang. Benta mo sa akin. And then, yun nga. And then, first year pa lang namin, nagkaroon na kami ng issues sa third party. Then, nag-iwalay pero nag-ayos. Then, pauli-ulit, gano'n. Siyempre, ako, parang inisip ko, magbabago naman yan, magbabago. Kasi sobra nga yung pagmamahal mo, di ba? Pag sobra yung pagmamahal mo, parang isipin mo, ipapasok pa sa Diyos mo lang siya na ma-realize niya yung pagiging strong mo. And then, dumating yung point na ikaw yung gagawa ng way para malayo sa babae. Parang, kasi from the start kasi, na-meet ko siya as my co-worker sa isang supermarket. Then, 3 months pa lang natanggal na siya ng work. Then, mutual friend kami. So, hindi maalis na magkikita kami. Then, yun, naging close, naging okay. Hanggang nag-start na naligaw. Siyempre, ikaw, gwapo eh. Ewan ko talagang gwapo. Pero siyempre, di ba, ito naman talaga nag-start lahat pag okay yung itsura ng lalaki. Hindi mo mapapansin muna yung ugali. But, 3 months pa lang natanggal na siya sa work due to his tardiness, absent, late, ganon. Dumating sa point na nawalan siya ng work. Then, naging kami. Then, inayos ko yung buhay niya. Parang, hindi ko naman siya sinusumbat or hindi ko naman siya sinasabi na ako yung gumawa ng para maging okay yung buhay niya. But, ang point ko lang is, parang ako yung gumagawa lagi ng way para maging okay kami. Para maging okay siya sa family ko. Kasi syempre, at first, ang family mo talaga yung unang papakilalanan mo ng boyfriend mo, diba? Correct. Sabihin mo sa family mo na, ganito siya. That time, call center agent siya. Okay, diba? Pero, nung time na pinakilala ko siya, parang 6 months kami, pinakilala ko siya, call center agent. Pero totoo naman, pero ganun pa rin nga ang nangyari na parang natanggal pa rin siya due to his tardiness pa rin, ganun pa rin. Hanggang sa umabot sa point na wala siyang work na parang ako yung may work. Siyempre, mag-boyfriend kami, parang sasupportahan mo siya. Sagot mo yung Star Cinema. Hindi naman. Oo, ganun. Pagkain, minsan. Oo nga, no. Para kasi dininay ko pa no? And then, yun nga. Ayun, parang syempre sasabihin ng family mo, pag may gathering sa inyo or ultimo yung, sorry pero nakakahiya man i-air, pero parang ito talaga yung nangyari. Hindi naman ako nagiging away, but dumadating sa point na pag may gathering sa inyo or any birthday, ibibigyan mo siya ng pera pambili ng cake. Para maisip ng family mo, nasa kanya galing yun. Pinapalabas mo na kunyari, regalo niya sa'yo. Oo nga, ganun. Kasi nga, syempre, wala siyang work. Parang natanggal na siya sa work. So, ikaw, habang wina-workout mo na makahanap ng work, di ba?
Yon. Until sa dumating sa point na, okay kami, nagiging okay yung I relationship. think walang masama doon, di ba? If you want your, dapat naman talaga ganun. If you did things to kumbaga to aid yung reputasyon ng jowa mo sa family Correct. mo. Walang masama doon. Siyempre kasi, oo. Para kasi siyempre inisip ko, in the near future naman, marirealize na lahat ng mga nagagawa ko, di ba? Parang gano'n. Hanggang sa, okay kami. Until sa dumating. Parang lalo ako naging confident sa sarili ko nung dumating yung dad niya from other country. Parang nag-work kasi yung dad niya nun. Then, nasa crisis yung family nila nun na yung dad niya is parang nagkaroon ng babae. Parang 1 week ago na silang, 1 week na yung dad niya nasa Manila, but parang nagulat sila, ang pregnant daddy niya, surprise, ganon. Pero yung pala, nasa Manila na siya, parang may babae sa ibang probinsya. Okay. Tapos ito yun, parang nagkaroon kami ng problema. That was 2010 na. Matagal-tagal pa. Sige lang. Ito yun na. Tapos parang sabi niya, may problema nga daw yung family nila, ganon. Na parang syempre ikaw as a girlfriend, magiging supportive ka sa kanya. Supportive in what way? In a way na ano mo siya, i-care mo siya na okay lang yan, sige, take time, magbigay ka muna ng oras sa family mo, sa mami mo. Alam ko naman yung alam ko yung pakiramdam ng mom mo kasi syempre ng mga bata pa kami, naging ganun din naman yung family ko. Siguro late lang niya naranasan. Hanggang sa wala kaming time sa isa't isa. Then hanggang sa sinabi niya na, parang syempre ako lumaki yung ulo ko na sinabi niya na, alam mo, nakikita ko yung nangyayari sa mom ko. Sabi niya, hindi ko yung gagawin sa'yo kasi nakikita kong gano'n siya nasasaktan. Like, yung pang bababae nga daw. Sobrang sakit nga daw kasi nakikita na daw yung mama niya na sobrang naghihinag, pues parang ganon. Siyempre siguro nababaliw yung mama niya ganon. Ayaw niya daw maranasan ko yun, ayaw niya daw makita. So syempre ako, confident ako, diba? Na, okay, sige pala. Hindi naman siguro, parang proud ka pa na, alam mo ba yung boyfriend ko, ganit, siguro, for me, parang thankful pa rin ako na na-realize na agad na mahirap manakit ng babae. Ayun ganon, diba? And then, ayun na nga, dumating sa point na gano'n. Until sa nahanapan ko siya ng work, give and take kami. Naging okay yung relationship. Alright, medyo shortcut tayo naman. Why are you not okay tonight? I'm not okay because of his situation right now. Maybe kasi, mabigat na sa akin yung mga nangyayari. Parang, sa lahat na nagiging problema ko, parang itong situation na mo ngayon yung pinakamabigat sa lahat. Hindi ko alam kung maraming kasi nagsasabi na Okay, ate, tanong ko ulit ha. Wait lang. Hindi pa nasagot yung tanong ko eh. Why are you not okay tonight? Nagagalan ako, babe. Ganun. Ano ang turning point nito? Gusto ko lang maliwanagan na kailangan ko ba tsagain? Tama na. Hindi, ganito okay. Hindi ko nag-get yung hindi mo sinasagot yung tanong ko. What's wrong with you, the two of you tonight? Bakit kayo hindi okay? Kasi yung mga kinikwento mo, nalagpasan nyo na to eh. Pag tinatanong ko, why are you not okay tonight? Kasi nasa stage na naman ulit siya, namumalik siya sa drugs. Okay, so you had a fight today? Yes. Okay. Marami na akong nalagpasan, but yung paulit-ulit. No. Okay, ganun. Okay, walk with me here. Alright. Yes. There must be a turning point. Ba't ka tumawag ngayong gabi? Alright. Ano nangyari today? Not today, last Sunday. Okay, so yun yung turning point nito, yung Okay, Sunday. sige. Noong Sunday nag-away kayo, what happened last Sunday? Wala kaming pinag-awayan last Sunday. Bali, ang nangyari is, okay kami kasi pinipilit ko nga na parang gusto ko maglibang siya, parang gano'n na, parang inilalayo ko siya sa mga gano'n. Ayoko siyang inag or anything na. Actually, hindi ko pala nasabi na magkasama na kami for almost 4 years. 4 years? Yes. You're living under the same roof? Yes. Oo, Okay. yes. Anong trabaho niya?
Ngayon wala? Ahente rin siya. Ngayon may trabaho No, siya. ahente siya. Na-workout naman na namin yung about sa kanyang career. Ahente ng drugs? No! Ahente siya ng mga supplies, office supplies. Okay, so may trabaho siya ngayon. Yes. Regular naman siya. He's still using. Yes. Okay. I don't know if he's still using, but the way he acts, lahat, actually, hindi ko alam kasi hindi talaga, ignorante ako pagdating sa ganyan. Na hindi ako aware. Parang ibang tao pa yung nagsasabi sa akin na, check mo yung partner mo, baka may Hindi, something. bakit mo ito naisip ngayon? Kasi mayroon ka nakita kasi kaya... almost 2 years, almost 2 years na siya, 2 years ago, nalaman ko, kaya siya natanggal sa last work, previous work, nakaraang work niya dahil nga din sa drugs na yan. Kasi, Hindi, ganito wait lang ate. Okay. nagugulat. Kaya tayo nag-uusap ngayon kasi may nakita ka. Diba? You said he's still using. Yes. Bakit mo nasabi yan? You cannot refer to that, diba, dun sa 2 years ago. Did you see something lately? Yes, mayroon. Bali, nung sa Did you tell him that na alam mo? Oo. Ano sabi niya? Sinabi ko sa kanya na gusto ko i-prove mo sa akin na hindi na. Okay. Kasi syempre, lahat naman ng, sabi naman nila, lahat ng taong gumagamit nun is nag-deny. Diba? Sabi ko, if talagang matapang ka, sabi mo sa akin, then magpa-blood test tayo. Blood drug test. Ano sabi niya? No need na daw, antayin na lang daw niya yung mom niya. Hindi na daw ako yung dapat, parang okay na siya. Parang kasing sinabi ko na last chance na lang yun. Kasi may ganitong eksena nung Sunday, may party siyang pinuntahan. Then sabi, okay, usapan namin. 11, nag-chat na, 30 minutes lang daw, nandun na siya sa bahay. Then ako naman, okay, sige. Ang nangyari, 12 o'clock, 12 a.m. ng madaling araw na, tinawagan ko na yung birthday party. Andiyan pa ba siya? Kasi, kailangan na niya umuwi kasi mamaya may pasok pa. Baka malate na naman ang gising. Ang hirap po kasing gisingin. Okay. Sabi, umalis na, kakaalis 12 midnight, umalis na daw. So, 10 minutes lang naman kasi malapit lang malapit lang yung bahay. And then, sinabi nung, umalis na, siguro antayin mo na lang. Until 12:30, hindi pa dumadating. Siyempre nangungulit ako doon sa birthday party. Baka bumalik dyan, wala pa kasi. Ang promise niya kasi sa akin, maya-maya lang, magugulat ka na lang, nandiyan na ako. Di ako naman si tanga, okay, sige, antay. Hanggang dumating yung 1:30, bumaba na ako ng apartment, naghihintay ako sa baba. Wala pa rin, tawag ako ng tawag, patay yung phone, mag-ring, hindi sinasagot, namamatay na naman yung phone, nag-ring. Ang eksena, 2:30 dumating. Pagdating niya, lasing-lasingan mode, sabi niya na checkpoint daw siya. And then, nakainom daw. So, hinold daw siya sa station ng police. And you did not believe that? No, I know. I don't. Kasi sa tagal-tagal na yung magkasama, marami na siyang ginawang kasalanan sa akin at kilala ko na siya. Parang ganon. Okay. Parang pagod na ako na paulit-ulit naman Parang ganon, diba? Parang kasi ang point is, papatawad naman ako ngayon Parang ganon. And then, ito na nga. Ayun, dumating yung alas 2:30, dumating siya. Sabi mo, 12 lang, 11:30, nandito ka na. Lasing talaga ako, ganun. Okay, sige, pahinga ka na. Dahil hindi ako mapakali, kasi parang iba yung kasi itsura niya. Okay. Hanggang sa, binuksan ko yung phone niya, check ako ng mga sa gallery ng phone, pictures. Nakakita ko doon yung pictures ng birthday party. Then, Party? Oo, party. Then, Okay. ang pinakalas is merong bahay. Merong bahay na apat sila, may babae. But may tatlong lalaki. Sinasabi, sino to? Sabi ko, saan to? Hindi to doon sa party. Sabi ko, saan to? Sinabi niya, ayan yung pulis na nag-rescue sa akin, kaya ako nakalabas ngayon kasi bawal daw lumabas eksena sa kulungan pag gano'n parang i-detain daw. Tinawagan daw niya yung pulis. Mukha yung hindi pulis.
judgmental ako. But sa dami-dami ng nangyaring eksena na ganyan, Wala ka ng kumpiyansa sa hindi na sinasabi ako niya. naniniwala. Na parang lagi na lang akong trauma sa mga ganong mga eksena niya. And ito na nga yung nangyari na sinabi ko na, okay, sige, bukas na tayo mag-usap. Mm. Pag uwi ko ng Monday night, sabi ko, huwag mo na muna akong sunduin sa office. Huwag na muna tayo mausap. Kumalma muna tayong dalawa kasi galit talaga ako. Parang hindi ko na alam kung paano ko pa siya i-approach na gano'n, na ano pa bang klaseng pagmamakaawa. Record ko yung pictures nung sa cellphone kasi may mga recording videos na pwede kang pwede mo siyang i-record ng in-screenshot, parang ganon. Tinignan ko yung details ng shots. 12, 11, 12, 12, 12, 13, parang ganon. So, ni-record ko yun. Sinend ko sa mom niya. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya to. Hindi ko alala kung sino itong mga taong to. Iba na naman yung dahilan niya, ganyan-ganyan. Parang pagod na ako. Sabi, hanggang ngayong mom niya sabi, hindi na kita masisisi kung hindi mo na rin kaya kasi pati ako na sumusuuna. Sabi niya ganyan. Hanggang sa sinabi ko na, tingnan mo kung sino mga tao yan. Mukha bang pulis yung mga yan? Hindi mukhang pulis. Kung pulis yan, sana kung nag-photo man sila, sana okay yung itsura ng bahay, ng ambience. May nakita Alright, ako so doon. basically, okay, ganda. Now I got the problem. Basically, your problem here is that you don't believe his story. Yes. Kasi I don't- there is a remote possibility na yung sinabi niya ay totoo. Correct. Right? It's no longer what he told you. It's about you not believing him. Tama? Yes. Okay, but- kasi yung sinasabi mo na mukha bang pulis yan, tama ka, you're being judgmental. Kasi there's no way for us to tell you na, Kathleen, tama yung hinala mo, hindi pulis yun eh. Kasi you're insinuating na, addict yung mga yun eh. Tama, Pero, di ba? Oo. Alright. So, hindi natin, there's no way for us to tell you na tama ka o mali ka sa hinala mo. But the Yes, point pero is, the problem naano is, ko na siya, nahuli ko na siya. the problem here is, you do not trust him anymore. Yes. At nahuli ko na siya kasi nung Monday night, nag-usap na kami. Okay, pwede na tayo mag-usap, sabi ko. Okay, wait. kwento mo sa akin. Doon tayo sa nahuli mo na, kasi mahaba eh. Nahuli mo, ano nahuli mo? Oo. Sinabi ko, pwede na tayo mag-usap, sabi ko. Nahuli mong ano? Anong oras ka umalis ng party? Nahuli Sabi mong ko. ano? Ate, diretso na. Nahuli mong ano? Nahuli ko na nagsisinungaling siya. Okay, so inamin niya. Sa details ng shots. Kasi Okay. sabi niya, 12 onwards, nag-drive na siya. Then mga 10 minutes away, nahuli na siya ng checkpoints. But, Okay, wait lang ate. photo. Wait lang. Nahuli mo or inamin niya? nahuli na daw siya ng checkpoint, Papa Jack. Kasi ganyan din, alright. Kathleen, ang problema kasi dito is not a checkpoint. Ang problema, hindi yun na late siyang umuwi. That's not the problem. That's the turning point eh. Diba? And however you want to tell us the problem that happened doon itong Sabado doon nangyari, hindi yun ang problema ngayong gabi. That's not the problem. Kasi kung pinapakinggan yung kwento mo eh. We were trying to listen to you, ate. And to be honest with you, are you absolutely sure dun sa iyong bintang sa kanya? That's a no. But can we blame you? Of course not. You getting the point? Okay, yes. Diba kasi kumbaga may pinanggagalingan ka na eh. Kasi kung 10 beses nung tinanong mo siya and he lied dun sa first 9, you will conclude na itong pang 10 kaya totoo sinasabi niya, sinungaling na rin siya. And no one can blame you, tama? Yes. And that's not the problem. The problem is you cannot make yourself believe him anymore. That's the problem. Kasi binabalik mo kasi nangyari ito nakakaraan natin. If the question is there a remote possibility that he's telling the truth? Diba? The operative term is remote. Yes. Diba? Pero ikaw, dahil meron ka ng pinanggagalingan, may history na ipipilit mo sa kanya that you are lying to me. Yes. Tama? Oo. Okay, Oo. now what's your question? Parang, for me, parang gusto ko na rin talagang mag-give up. Congratulations, you're doing it tonight. Siyempre, pero mahal ko nga siya. Yes, kasi ganito. Hindi pa rin kami nakakapag-start. Alright, wait, Kathleen, ganito. Pinakinggan namin yung kwento mo. I like your attitude, ate. You know how to make a living.
To be honest with you, ate, you'll go a long way. You'll go a long way, and you're a good catch. I do not know you as a person. We do not know you, ate. But I think for a guy, ate, di ba, malaki ang tulong mo, di ba? Kung ang pag-usapan yung pagbuo ng pamilya, starting a life, di ba? Asset mo yan eh. Now, we allowed you to just tell us your story. Hindi ka namin nistorbo. Did we hear anything positive about him? Wala ka na na-appreciate. Correct. Di ba, all you ever did sa buong relasyon niyo is to save him. You found fulfillment and significance by always trying to rescue and arrest yung sitwasyon niya. Yes. You are no longer a partner. Salvation ka na niya. It's wrong. Medyo mahirap na yung situation namin ngayon kasi marami na kaming ininvest na time and money for para sa aming dalawa. Baka para sa iyo, baka para sa kanya lang. No. Kumuha na kami ng, actually hindi pa kami married, but kumuha na kami ng hulugang bahay. Pasensya ka na ate ha. That means so little to me. No. Yung kahit sabi mo sa akin na meron na kaming hinuhulugang bahay, we have decided to have a property together. Yes, That means so little to me kung ang pagbabasihan natin ate, kung ang magiging concern natin is your future. If we are looking ate at your Thank you for future, that. yung 10 taon, yung 10 years, di ba, that you are going to suffer in the future, and then after 10 years mag-iwalay din kayo, do it now, do it tonight. Yes. Tama na. Yung sinasabi mo na may properties na kayo, you've invested so much, ginagawa naman nila na relasyon yan eh. You try to invest on something eh. Ginagawa, nagkatulad siguro sa inyo, medyo maseryoso. Natatakot lang ako. But, I think kakayanin ko naman. Hindi ko pa siya masasabi ng 100%, but No, you're going to promise. Wait lang ate. You're going to promise us 100% tonight. Kasi kung if not, kung house show lang tayo dito, baka lang, baka makikipag-iwalay ka. Tama na, ayaw ka na namin kausap. Wala namang point eh, di ba? You're just going to frustrate a lot of people listening to you. yes, I know. Wala namang... Okay, nakakahiya rin naman na na-broadcast ko na yung love life Ma- ko. Alam mo, this is kay Chico, ito yung characteristics ng mga babae. Napaka-enduring ng mga babae. To a point, na pag meron silang jowa, nag-imbis na maging partners, ang nagiging goal nila yung tao. Kaya kong baguhin to. Sorry. Kaya kong baguhin to. Pag may ginawang 10 katarantaduhan yung malalaki sa kanila, may isang tama out of 10. Ang maaalala nila yung isa, achievement nila yan. They're just going to forget about the 9. Pero tama ka naman kasi masisisi mo ba? No. Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Hindi naman ako dumadating sa point na kinikwenta ko kung ano yung mga binigay ko. Ito na yun, wala naman nagsabing kinikwenta mo ate. Yes. Ang sinasabi namin dito ate is that ang nakikita mo ate ay yung achievement mo na baguhin siya. Look, you've been doing things na dapat siyang gumagawa sa sarili niya. Correct. Yes. Yun nga rin. He cannot be a goal to you that you Nagiging need to bulag achieve. na ako. Hindi, tanga. Iba yung bulag sa tanga. No. Tanga. Hindi bulag. Matagal na akong tanga. 8 years na akong tanga. Bulag ka dyan, papagandahin mo pa. Sabi ko na nga, pag ganyan sasabihin mo sa akin eh. Nakakainis. Magpaka totoo tayo kay Chico. Yes. I know. Malino to, Ana. Martin. Tonight, no, shut up. Tonight, tinawagan mo kami, ate. Even before dialing the show, alam mo na ang sabihin namin. You know exactly what we're going to tell you, but quiet. Gusto ko lang mas... Wait, quiet. Alam mo na kung ano sabihin namin. Kasi, Yes. this is the only sensible advice anyone can give you. Yung, di ba? Yung hiwalayan mo na yan and di ba, look after your future. Tumawag ka dito with the knowledge na ito yung sabihin namin sa'yo because you're looking for a reason or a jump start to go on. Yes. At ituloy yung matagal mo ng balak mo ipaghiwalay sa kanya. Life is so wonderful without this guy in your life. I promise you that. This guy is a dead weight to you. Correct. Thank you. Wala eh. Alam mo, Kathleen, I guess. sa pinakasimula pa lang kanina, nagkikwentuhan tayo, hanggang sa, eto na, medyo naging seryoso na yung usapan, no?
Doon pa lang sa mga bungad mo na kwento dyan sa boyfriend mo hanggang sa pinakinggan ka nga namin, no? Ang dami-dami mo ng mga sinabi at hanggang ngayon, wala. Alam mo, isa lang ang nasa isip ko, ito ay tawag ng pagsuko, di ba? Yes. Tumawag ka, nakipag-usap ka sa amin dahil susuko ka na. And yung pagsuko na yan ang pinakamatapang mong gagawin sa buhay mo ngayon. Yes, I know. At saka tama ka. Thank you. Sabi mo, di ba? Kakayanin ko naman siguro to. Hindi yan siguro. With your type of, with the personality that you have, kayang-kaya mo yan. Mas mahirap, masakit yan, mahirap. Pero ako, hindi. Sabi nga ni Papa Jackson, hindi ka namin kilala personally, no? But we believe nakakatuwa ka talaga. Totoo yan, no? Yung you're a nice catch, diba? Iba ka eh. Ang saya-saya mong kausap. Feeling ko nga, masayahin ka talagang tao. Maparaan ka sa buhay. Diba? Hindi ka kagad susuko. But with your type of personality, tas sumusuko ka ngayon, ibig sabihin, it must be, really hard. And pabigat na pabigat. Mas mabigat pa sa akin, ganun. Diba? Yung boyfriend. Tingin nga. Di ba? Tingin mo, nagagawa mo pang tumawa. And, tama na yan. Alam mo na naman kung anong sasabihin namin dito eh. I guess Gusto ko sabihin niya pa. nangangailangan ka lang ng konting push, di ba? Yes. Ito yung pinakamatapang na gagawin mong pagsuko, Kathleen. At ito para sa sarili mo na yan. Sayang, ilan taon na yun. Sobrang tagal. At least you tried. You know to yourself na ginawa mo. Diba? Ginawa mo. If ever man hindi man ako magkaroon ng good relationship, but Lakas mo. na-experience ko naman na nagkaroon ako. Wag ka rin praning ate. Wala rin may tutulong sa yung kanyang mindset. Ano yan? Ano kadramahan yan? Siyempre naman, tingnan mo rin yung both side mamaya. Diba? Ano yan? Ano Man, both side? tingnan mo rin yung mga both side na baka hindi ako magka-jowa. Ate, we don't deal Jowa with... talaga agad. We do not deal with fantasies here. Para noyas mo yan eh. Saka huwag mo na isipin yan sa ngayon. Yes. Kasi darating naman yan. Saka maniwala ka sa akin, hindi ka naman siguro tingin ko hindi ka naman na sobrang mahihirapan ng, makahanap ulit ng bago, no? Kung pag-okay ka na. Meron at meron yan. Baka lang kasi naniniwala ka na siya na lang yung magmamahal or papatol sa'yo. Hindi, Hindi naman siguro. isuko mo na yan. Okay. Okay, sige po. Thank you. Kathleen, Yes. before we let you go, in this lifetime, ate, we are going to meet our match. You're going to meet your match. Alright, maybe you've loved each other, ate, enough to stay with each other for that long. Alright? But then again, cautiously, ate, I'll tell you this. You are not enough for this guy. I'm not saying hindi ka enough bilang tao, but you are not enough for him to realize na dapat tigilan na niya yung mga bagay na masamang ginagawa niya. Hindi ikaw yun. You are not the right person to make him reform and become a better guy. You are not that person. Maybe there is a reason kung bakit tumagal kayo at hanggang dito lang kayo. Hindi natin alam. Maybe it will not make sense tonight. Maybe it will not make sense soon enough. But it will, di ba? It will very, very soon natin. Okay. You are not that person to make him realize na tigilan yung pagdadrugs, stop lying, hindi ikaw yun eh. Good luck to you, ate. You will fall in love again very soon. You have No. allotted, diba? Nag-alat ka na ng sobrang time at effort, no, and everything para sa tao na yun. It's about time para mag-alat ka naman para sa sarili mo. Thank you for that. Enjoy life. Thank you for both of you. Huwag mong kalimutan yung gel ni Kuya Jake. Oo ha. Basta yung gel. Papadalan ka na. Hindi dapat dapat Tignan mo. Ayoko. Diba? Nahihiya ako. Oo. Nakakatuwa ka lang kasi wala, yung ganyang personalidad mo eh. Kaya ko
Salamat sa pagtawag. Thank you. Thank you, Kathleen. Good morning. Good morning na ba? Good morning. Si Kathleen. Ang hirap, di ba? Well, mahirap gawin, but napakadali ng solusyon sa problema niya. Madali lang talaga sabihin, pero mahirap talagang Actually. execute. Pero di ba yung idea na ano, para ending one way na lang. Oo. Para kayong bumubuhat ng isang malaking bato, no? Na kung dalawa kayo, kaya no? Pero kung isa na lang yung nag-e-effort diyan, darating yung point mapapagod ka rin talaga at bibitawan mo talaga yun. Ang jowa niya yung bato ng bato eh. Ayo, literal kasi kaya wala tayo magagawa yung mga ganyan. Naku. Ay nako. Ekis. Happy listening to Mark, Junella Hernandez, Jude, Rica Flanca, Sheena Banquilo, at ang buong OEMPI Incorporated from Regina. Si David Marasigan, nakaantabay ng Calgary, Alberta. Maligayang pakikinig po. May payo ako sa mga bahay nakaantabay sa atin. Alright, ganito ano. Alam natin, di ba, na yung endurance when it comes to love is a gift and a curse at the same time. Gift yan eh. Gift yan and a curse at the same time. Kasi minsan, there is a person in your life you should have given up, di ba, years ago, di ba, way back, but you did not. Kasi, lagi mo nakikita, lagi mong iniisip na, kaya ko siyang baguhin. May challenge. Di ba, you put it upon yourself, di ba, and blame yourself. Pag hindi mo nabago, it's your fault. Pag hindi mo nagawang gawin siyang become a better person, kasalanan mo. No. You can only push yourself, di ba, so far and do so much for someone sa kaduluduluhan ng araw. Hindi mo pa pwedeng baguhin ang tao kasi gusto mo siya magbago. Kailangan gustuhin niya. Correct. Sa kwento kasi ni Kathleen kay Chico, hindi na lang yung magbabago ang problema dito eh. One of the bigger problem is, hindi lang yung magbabago, yung tiwala. The scar is so deep. Ang problema ni Kathleen kasi, sobrang nasanay siya. Diba? At whenever he's down, he run to this guy. So akala niya, yung guy na to lang yung salvation niya, wala nang iba. Doon umikot yung mundo niya. Yup. Wala lang, nabanggit ko lang. Okay, ayaw mo na baldiwag. Bye. Ang bilis ka usap. O, ganun lang. Bye na. Okay, thanks. Bye. Kaya nga. Wala, ganoon talaga I guess para sa mga tao nagmamahal. Gagawin mo naman lahat eh. Mag-e-effort ka naman talaga ng hindi mo na binibilang, hindi mo na kinikwenta. Pero pagdating sa dulo, ala pa rin. Sabi mo nga, hindi mo makokontrol talaga yung tao mismo. Yep. At hindi mo naman talaga dapat gawin yan, di ba? Pwede mo siyang tulungan para ma-realize niya na kailangan niya magbago at kailangan niya kumilos. Pero at the end of the day, katawan niya yan eh, no? Buhay niya yan. It will start, no, dapat sa willingness, no? Totoo naman yan eh. Sa willingness, no? Kung hindi siya willing na magbago kahit mamatay ka pa dyan, wala. Ano tayo magagawa? Anong turning point? Kung dapat bumitaw ka na. Hindi ko alam exactly kung kailan. Pero when it came to a point that you have lost your identity. Correct. Trying to save someone. Anong kahulugan nun? You've lost your identity. Yung mga dating tama, yung mga dating mali, nagiging tama na. Pinipilit mo na maging tama sa paningin mo kahit originally naniniwala ka mali. Just to save someone, then you've lost your identity. 7212429. Kay Chico, may papatingin ka ba dyan? Eto, may ano ka ba dyan? Wala akong ano dyan. Ano ba yan? Hello daw kay Carol Madriaga, Jeffrey Consulta, Mart Dalingan Tan, Angelica Azur at Mark Junel. May muntik ka makapangalan. Hello sa pinakagwapo kong dalawang kapatid na kaibigan, Rovic Sumalinog at JM Simera. Sobrang gwapo nyo talaga, sabi ni Sexy Erin. Kay Christian RR, maghanda ka na kasi sasabihin ko na sa'yo, sabi ni Brave. Ano yun? Ewan ko dun. Si Inday Silario, Bernadette Andres, George Nasuke, Chris NM Ne Santiago, Chapa Cure, Jonah Lane Reyes, Anika Glenes Espiritu, Joji Sano, MJ Nicole Sumido, sabi ni Emiling Kulay Pink. Nabati ko rin yan.
alam mo naman pag Friday. Happy listening to Dave Michael de la Cruz from Alcobar, Saudi, sabi ni Melo. Mark Ryan Mendoza Gomez, mga Uber driver, maligayang pakikinig po. Kaya Chico, meron dito mga dalawang tanong sa Instagram ko. Daanan nga natin. Ano sabi? Sige, taga lang. Habang inahanap ko yan yung tsahin ko si Ate Susan, ha? Nakikinig. Nasa, ano nga ang bansa natin? Sa Czech Republic ba yan? Oo nga. At saka, nanonood daw pala sila FB Live. Ang family Durdick. Hello po. Yeah. Good morning. Kuya Chico, Papa Jackson, would you also advocate na mag-live-in bago magpakasal? Para if hindi mag-work out, pwede maghiwalay without going through annulment na mahal and matagal. Kasi ang tanong niya kasi kay Chico, would you advocate? No, we do not advocate, di ba? But we cannot blame people kung nag-live-in Correct. bago magpakasal. Kasi alam mo, ang mga tao ngayon matatalino na eh. Diba? Dahil sa mga karanasan ng mga ibang tao, no? So, nalalaman na nila na, okay, mahirap na pala yung, magkakagat ka kagad, magpakasal ka Exactly. agad. So, anong gagawin nila? So, sila na magde-decide sa sarili nila, no? Pero, tama nga, to advocate talaga. Iba kasi yung advocate eh. Ang masyado kasing, mabigat yung term, no? To Advocate, advocate, diba? diba? Hindi para maging advokasya namin yan. Siyempre, hindi. Pero, no? the reality, ito yung nangyayari talaga. But understandable kasi pag ayaw mo. Maiintindihan mo eh. Aminin natin, hindi naman talaga yung papeles, yung kasal, di ba? That's not what signifies your commitment and Correct. love Totoo. sa bawat isa. It's just a matter of record. Bakit? Pag ba kinasal kayo, nagkapirmahan kayo, magbubuhos ba ng 100% yung pagmamahalan nyo sa isa't isa? Dahil nagpirma kayo. Dahil pumirma? Hindi naman. Hindi naman. But then again, mga pangga, di ba? May mga pagkakataon talaga na you feel like you're compelled to love someone all your life, di ba? Then you don't mind marrying someone. Correct. Di ba? After all, it's a decision that you take, di ba, for you to tell yourself, I belong to this person. If you don't really mind that, if you don't really mind fixing problems after, di ba, a problem and many more problems after, di ba, a batch of problems, then go ahead, marry someone. Kaya nga daw, di ba, bago magpakasal, ramdamin mo muna, no? Kayong dalawa kung game na ba, kung kaya na ba. Next problem kay Chico. Ano sabi? Eto, malapit. Andong opinion ko, may nabubusi kasi dito eh. Ano pa masabi mo sa mga aso na naka-stroller? Ha? May naiirita siya sa mga aso daw sa Sa mall? Oo. Naka-stroller. Oo nga, may mga nakikita kong ganyan, mga aso na kaya. So what? Stroller, yung mga- Ano ka ba ng aso? Mga spoiled yung mga aso. Baby. Yun yung, usually mga ganyan, alam mo yan, baby nila yung aso nila. Try mong, anuhin yan, di ba? Magagalit sa'yo yung amo Hindi niya. kung nag-stroller ka tapos sa mall mo dinala, I think understandable because you don't want your dog bothering other people. But if you go out sa neighborhood nyo and, di ba? Naka-stroller pa rin. Naka-stroller, parang sira ulo ka na nun, di ba? Allow your dogs to Ayaw mo use maglakad. 4 legs. Kasi 4 yung paa niyan eh. Tsaka, may kanya-kanya ugali din yung mga aso yun. May mga aso talagang may mga asong tamad din eh. O nasanay na sila, naka-stroller, no? Ayaw maglakad, magpapabuhat. So kaysa buhatin mo, yung iba, stroller na nga lang. Oo. Pero nga, paglakarin nyo yan. At saka huwag nyo lagyan ng sapatos, ha? Ako lang, hindi ko lang trip yung mga nakikita ko sa aso tapos may mga sapatos. Tapos pag nakikita mo, naiirita sila lumakad kasi hindi nila ma-feel yung ground, They diba? need to feel the ground. Hindi nila maramdaman. Yun lang. Okay. 7212429 7212429. I don't know if you can accommodate another caller, but mga bangga, maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin. Sa mga nanonood pa sa Facebook Live, hello po sa inyo lahat. Yung mga nagbabati, di pa nababati, mamaya na. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Bukas, ako'y nandiyan sa Green Hills. Alright, kay Chico. Green Hills. Oh, Shopping sa center. City Center Building. Oh. Alright. Alam mo City naman, center. di ba? Ang iyong lolo ay multi-level marketer. Yan. That's what I do every weekend. Di ba? 7212429 kay Chico. We're playing the music of Niall Horan. Hindi ba yan?
721-2429 kay Chico, huwag mo sabihin ay mali pala ako. We are number Ulit. 1, 06.7 Energy FM, sa'yo pala yan. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.